Paano kung pagdilat mo bukas, alam mong huling araw mo na? May 24 na oras ka na lang. Yung mga plano mo para bukas, yung mga problemang iniisip mo, yung mga bagay na akala mo importante, biglang hindi na mahalaga. Kaya ang tanong, ano ang una mong gagawin? Sino ang una mong hahanapin? At ano ang mga salitang pagsisisihan mong hindi mo nasabi? Siguro sa unang ilang minuto, hindi ka agad gagalaw. Uupo ka lang sa kama. Titingin ka sa paligid, pareho pa rin ang mundo, pero ikaw, hindi na pareho ang pakiramdam. Dati paggising mo, phone agad. Check ng messages, check ng social media, check kung may bagong problema. Pero ngayon, iba. Titignan mo ang phone mo hindi para mag-scroll, kundi para hanapin ang pangalan ng mga taong mahalaga sa'yo. Nanay, tatay, kapatid, asawa, anak, kaibigan, yung taong hindi mo kinakausap, yung taong matagal mo nang gustong kamustahin, pero lagi mong sinasabi, mamaya na. At doon mo mararamdaman ang isang masakit na realization. Sa dulo ng buhay, hindi pala achievements ang unang hinahanap ng puso. Tao pala, hindi trophy, hindi pera, hindi likes, hindi bahay, hindi sasakyan, kundi pangalan ng tao. Kasi pwedeng marami kang naipon, pero kung wala kang nasabihang mahal kita, parang may kulang pa rin. Unang papasok sa isip mo ang pamilya mo. Yung nanay mo na paulit-ulit magtanong kung kumain ka na. Yung tatay mo na hindi masyadong nagsasabi ng mahal kita pero ramdam mo sa paraan ng pag-aalala niya. Yung kapatid mong minsang nakakainis pero pag may nangyari sa'yo, masasaktan din ng sobra. Sa normal na araw, minsan nakakalimutan natin sila kasi busy tayo, pagod tayo, sanay tayo na nandyan lang sila. Pero kapag huling araw mo na, lahat ng simpleng bagay nagiging mahalaga. Baka gusto mong umuwi, hindi para gumawa ng malaking eksena at umiyak sa kanila. Gusto mo lang makita sila, yakapin, kumain kasama sila, makinig sa boses nila at tandaan ang mga mukha nila. At baka doon mo sabihin ang mga salitang matagal mo nang hindi nasasabi. Salamat, sorry, mahal ko kayo, pasensya na kung minsan ang layo ko. Kasi madalas, hindi naman nating sinasadyang baliwalain ng pamilya. Akala lang talaga natin, may bukas pa. Pero paano kung wala na? Paano kung ang ordinaryong almusal ngayon, yun na pala ang huling pagkain mo kasama sila? Kung may asawa ka o taong mahal na mahal mo, siguro isa siya sa mga una mong hahanapin. At kung may tampuhan kayo, biglang hindi na importante kung sino ang tama. Kasi kapag huling araw mo na, hindi mo nagugustuhing manalo sa argumento. Hindi mo na kailangang ipaglaban ng pride mo. Hindi mo na kailangang patunayan na siya ang mali. Ang gusto mo lang sabihin, sorry, salamat, mahal kita. Kung may nasabi akong masakit, patawarin mo ako. Kung may pagkukulang ako, sana naramdaman mo pa rin na ikaw ang pinili ko. Minsan, ang dami nating oras para sa trabaho. Pero kulang tayo ng oras para sa taong kasama natin sa buhay. Minsan, mabilis tayong mag-reply sa ibang tao. Pero sa taong pinakamalapit sa atin, isang buong araw bago nating kamustahin. Pero sa huling araw mo, maaalala mo kung bakit mo siya minahal. At baka doon mo ma-realize ang pagmamahal pala, hindi lang malalaking regalo, hindi lang anniversary, hindi lang romantic post. Kung huling araw mo na, baka gusto mong ibigay sa kanya ang buong presensya mo. Walang phone, walang distraction, walang pagmamadali. Kausap lang, yakap lang, tinginan lang. Kung may anak ka dito siguro pinakamabigat. Kasi hindi mo lang iisipin ang sarili mong pagkawala. Iisipin mo kung paano siya mabubuhay nang wala ka. Hindi mo unang iisipin kung gaano karami ang pera mo. Ang iisipin mo, naramdaman ba niyang mahal ko siya? Nakapag-iwan ba ako ng magandang alaala? Kapag lumaki siya, maalala ba niya ang boses ko? Alam ba niya kung gaano ko siya kamahal? Baka yakapin mo siya ng mahigpit. Baka titigan mo siya habang natutulog. Baka makipaglaro ka kahit pagod ka. Baka pakinggan mo ang kwento niya kahit paulit-ulit. Kasi bigla mong maintindihan yung mga bagay na nakakainis minsan, yung pala ang bagay na mamimiss mo. Kung huling araw mo na, baka gumawa ka ng sulat para sa kanya. Anak, kung nababasa mo ito, gusto kong malaman mo hindi kita iniwan dahil gusto ko. Kung kaya ko lang manatili, mananatili ako. Sana lumaki kang mabait, matatag at marunong magmahal. At kahit wala na ako, sana dala mo sa puso mo na mahal kita. Ang tunay na legacy pala hindi lang ari-arian. Minsan, ang legacy ay kung paano mo pinadama sa anak mo na mahalaga siya. Pagkatapos ng pamilya baka maisip mo naman ang mga kaibigan mo. Hindi lahat, yung iilan. Minsan may mga friendship na hindi naman natapos. Tumigil lang. Pero kapag huling araw mo na, baka bigla mong maisip. Sana kinamusta ko siya. Sana sinabi ko na appreciate ko siya. Sana hindi ko hinayaang mawala na lang.
Kaya baka mag-message ka, "Bro, sis, salamat sa lahat. Miss ko na kayo. Pasensya na kung nawala ako. Hindi ko man nasabi dati, malaking parte kayo ng buhay ko." At baka may isa ka ring taong kailangang patawarin. Hindi dahil tama ang ginawa niya, hindi dahil maliit ang kasalanan niya, kundi dahil ayaw mong dalhin hanggang huli ang bigat ng galit. May mga galit na matagal na nating hawak pero tayo lang ang napapagod. At sa huling araw mo, baka hindi mo na gustong maningil, baka gusto mo na lang maging malaya. Pero hindi lang emosyon ang iisipin mo, may practical side din. Kung huling araw mo na, baka bigla mong maisip ang mga bagay na maiiwan mong magulo. Baka gumawa ka ng listahan, baka ayusin mo ang phone mo, baka sabihin mo kung saan nakalagay ang importanteng files. Baka mag-iwan ka ng message para hindi na sila mahirapan. At dito mo makikita ang isang klase ng pagmamahal na hindi dramatic. Yung pagmamahal na nag-aayos, yung pagmamahal na hindi gustong maging pabigat, yung pagmamahal na iniisip ang maiiwan kahit ikaw ang mawawala. Minsan kasi, akala natin ang pagmamahal puro sweet words. Pero minsan, pagmamahal din yung pagiging responsable. At kapag malapit na matapos ang oras mo, may mga bagay na bigla mo na lang bibitawan. Yung pressure na kailangan mong patunayan ang sarili mo sa lahat. Yung inggit sa buhay ng iba. Yung takot na baka hindi ka sapat. Yung galit sa taong hindi ka naman na iniisip. Yung mga bagay na buong buhay mong hinabol pero hindi pala talaga nakakapuno ng puso. Baka doon mo maiintindihan na ang dami pala nating pagod na galing lang sa pagkukumpara. Kumpara sa mas successful, mas mayaman, mas masaya tignan, mas malayo na ang narating. Pero sa huling araw mo, hindi mo na iisipin kung sino ang mas nauna sa'yo. Ang iisipin mo lang, nagmahal ba ako ng totoo? Naging mabuti ba ako sa mga taong nasa tabi ko? Nagamit ko ba ang buhay ko sa mga bagay na may saysay? Kasi minsan, hindi naman pala maikli ang buhay. Minsan, nasasayang lang siya sa mga bagay na hindi naman talaga mahalaga. Pagdating ng gabi siguro tahimik na ang lahat. Nagawa mo ng kaya mong gawin. May natawagan ka, may nayakap ka, may nasabihan ka ng sorry, may napasalamatan ka. May naiwang kang sulat, may mga bagay kang naayos. Pero kahit gaano ka pa kahanda, mahirap pa rin. Titingin ka sa paligid, sa bahay, sa mukha ng mga mahal mo, sa mga bagay na dati ordinaryo lang. At biglang ang ordinaryo pala ang pinakamaganda. Baka doon mo ma-realize, hindi pala kailangan maging perfect ang buhay para maging mahalaga. Hindi kailangan marami kang pera para maging blessed. Hindi kailangan sikat ka para may saysay ang buhay mo. Pero ito ang pinakamahalagang tanong. Kung alam mong gagawin mo lahat ng ito sa huling araw mo, bakit mo pa hihintayin na maging huli ang lahat? Hindi natin alam kung kailan ang huling araw natin. Pero alam natin kung sino ang mahalaga sa buhay natin. Kaya kung may mga taong kailangan mong tawagan, kausapin, patawarin, pasalamatan o sabihang mahal mo siya, baka ito na yung oras. Kasi minsan ang pinakamasakit na regret, hindi yung mga bagay na nagawa natin, kundi yung mga bagay na kaya naman nating gawin pero ipinagpaliban natin. Kaya kung bukas na ang huling araw mo, sino ang una mong kakausapin?